Para i-test natin kung gaano kalamig. So hindi ko ibababad, no? So yan ang initial niyang reading. 14.9. Kanina nag-testing tayo. Yung ginawa natin sa ating calculator, general reading natin, no? Yun, Bro Moto Vlog PH. Yun, no? Shoutout. Siyempre, i-ano natin yan, ipapano natin si Bossing, no? Maraming salamat. Salamat, Bossing. Salamat. Salamat po. So yun guys, no, this is Bro Moto Vlog PH and for today's vlog, ay pupunta tayo ngayon sa gawaan ng aircon. Isa sa sikat na gawaan ng aircon, no, na natuklasan ko lang din sa YouTube. So pupunta tayo doon ngayon at ipapa-cleaning natin tong aircon natin. At titingnan natin kung may masasuggest siya para mas gumanda yung lamig ng aircon, no? So kasi sa tanghali kasi medyo hindi maramdaman yung lamig, medyo hilaw. Although dati nung binili ko tong sasakyan na to, hindi siya ganon. Malakas siya, actually malamig talaga to dati. Kahit tirik yung araw, hindi ito natatalo, lumalaban ng aircon nito. Then eventually, hindi rin tumagal, unti-unti, pahina siya ng pahina. So baka kailangan lang ng cleaning or baka kulang na yung freon, o kasi dahil baka may singaw, ganyan. So ipapa-check up natin ngayon dun sa RCS Care Car Aircon, no? Bali, ang sasakyan ko pala ay Mitsubishi Adventure at nabili ko to mahigit 1 year ago na. Itong sasakyan na to ay Gen 1, so yung pinakaluma to na 1998 model. At so far so good. Wala pang traffic sa NLEX. Tingin ko aabot naman tayo dun sa oras, no? Kasi alas 6 ang open nila dun. Ang oras ngayon ay 5:33 AM. So magkita-kita na lang tayo pagdating dun. So guys, nandito na tayo sa RCS Care Car Aircon. So dyan tayo magpapagawa. So itong aircon natin, pagka ganitong maaga pa, wala pang araw, malamig naman. So nagdala rin ako ng tester na ganito para i-test natin kung gaano kalamig. So hindi ko ibababad, no? So yan ang initial niyang readings, 25, no? So kasi hindi accurate yung mga ganitong thermostat, no? Lalo na pag sa aircon tinututok mo ng matagal, nagne-negative. So ang pag-test natin ngayon is isang pindot lang, guys. Kung ano yung initial reading niya, yun na yung susundin natin. So 25 reading natin, 25. Hindi po ganito dapat to. Ang usually na lamig ng aircon is naglalaro sa 10. Yun, laban sa aircon yun. So mga ganun sana yung makuha nating lamig ngayon. Sana maayos ng RCS Care Car Aircon yung problema natin. So sa part na to, ginage na nila yung ating aircon. So nakakuha sila na 46 sa low side at 125 sa high side. Indikasyon niya na nagbabawas na ng refrigerant ang ating aircon. At dito sinimulan na nilang tanggalin yung refrigerant sa loob ng ating aircon system. Binaklas na rin nila ang ating front evaporator. So general cleaning, babaklasin lahat kasama compressor, condenser. So yun guys, habang kinakalas tong nasa likuran na evaporator, napansin ni kuya na nagbabasa yung fittings dito. So possible na ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng nagbabawas yung freon natin. Maaring yung o-ring daw to. So yan, tingnan pa natin mamaya pagka nakalas na lahat. So sa part na to, binabaklas na ni Bossing yung ating rear evaporator. At sa kabilang banda,
chine-change oil na nila itong ating compressor. Ito yung louvers ko na na sira. Kumakalog siya. Meron pala siyang nawala na parang bushing dito sa gilid, sa magkabilang gilid, para di umuugan ganito. So baka nabasag na yun, katagalan na kalumaan, kaya nagkagano. So sana magawan mamaya ito ng diskarte. So ito yung evaporator natin sa likod, tapos ito naman yung sa harap. So malinis po to guys, kung makikita nyo. 1 year ago pa lang kasi to nung na-repair tsaka nung nalinisan. So itong compressor, tinanggalan nila ng oil. So yung oil makikita natin na yun sa ilalim. So hindi pa siya yung tinatawag nilang black oil, kasi yellowish pa eh. So maganda pa yung oil niya, kaso konti na raw yung niya, yung oil niya sa loob. So magpapalit na nila ng bagong oil yan. So ayun, nandun yung adventure natin sa loob. Ayan. Tapos ito yung high ace. Tapos ito pangatlong customer. Ito si Bossing, yung vlogger. And ito si Bossing, shout out boss. So ito yung aking housing ng aircon sa likod. So nililinis na nila. Ayun yung compressor ko, nililinis na rin ni Kuya. And compressor. Pag may bula, may butas. So sa part na to, tinetest na natin yung compressor kung merong leak or may singaw. So far wala namang bula na nagpakita. Hindi kasi nawala siyang singaw. So ito, iniikot-ikot niya yung compressor at tinitingnan niya yung bomba kung malakas pa. Indikasyon niya na maganda pa yung compressor. So ito yung process na pagpa-flashing nila. Nilalagyan nila ng 141B itong ating system, at saka nila bubugahan ng hangin. So ito yung nakuhang dumi doon sa ating condenser. So bali lahat ng parts ng ating aircon na ipa-flashing nila. Tulad nitong front evaporator. Ayan, so makikita nyo, pinla-flashing na nila. Nilagyan nila ng 141B at saka nila inahanginan, no, para lumabas yung mga dumi. Ganon din sa ating rear evaporator. Nilalagyan din nila, din saka nila bubugahan. At dito naman sa part na to, pati yung mga tubo-tubo, nilagyan din nila ng 141B at saka nila pinlashing. Sa part naman na to, kinakabit na ni Bossing yung bagong expansion valve na ikinabit sa ating evaporator. At pagkatapos nun ay nag-perform na sila ng leak test sa ating front evaporator. So nung tinignan ko, wala naman ako nakitang sumingaw. So indikasyon na wala siyang leak. So nilalagyan na ng foam yung gilid para pag kinabit yung housing niya ay wala talagang singaw at walang lalabas na hangin. So ganito sila kalinis magtrabaho. Kung makikita nyo, sinasabon nilang mabuti yung mga parts. At syempre lahat din ng mga parts ay nililigtas nila, tulad na itong rear evaporator natin. So tinecheck, wala naman din nakita ng butas, so wala siyang leak. So nilubricate na rin ni Bossing yung mga motor fan natin para maging smooth at hindi maingay habang umaandar. So sa part na to, ina-assemble na ni Bossing yung mga parts, no, itong rear evaporator.
at itong front evaporator. So lahat ng mga o-ring ay pinalitan nila ng bago. So makakasiguro kayo na wala nang singaw katapos ito. At nagpe-perform na sila ng final leak test para malaman nila kung meron pang singaw sa system after nilang buuin at assemblein yung mga pyesa. Sa pagtetest nila, gumagamit sila ng sponge na may sabon at para madali nilang makita kung merong bula, kung merong hangin na lalabas. So far, wala naman silang nakakitang leak. At dito naman sa gauge ay hindi naman nagbawas ng pressure. So wala siyang leak. Ang next step ay vacuum na nila yung system para matanggal yung hangin sa loob nito. Kasi hindi pwedeng may hangin sa loob ng system pag maglalagay na ng freon. At dito naman sa part na to ay nagkakarga na sila ng freon. So gumagamit sila ng timbangan dyan para malaman nila kung gaano nakarami yung freon na nakakarga nila. $35 saka 160. Bali sa gauge nila, ang reading ay pumapatak ng and wala pang G's. So maaari mga 12 to. Mga ganyan siguro reading yan. Dito sa ano natin, barrel, dito na lang 14.9. Kanina nag-testing tayo nung hindi pa ginagawa, nasa 24. Ito 14.9. Oh, nag-13 pa nga. So ito okay na. Tapos na yung yung paggawa sa aircon natin. So observe na lang muna, sabi ni Boss JR. Ayun. Yung ginawa natin sa ating architecture, general cleaning natin, no? Yun nga lang, meron kami napapansin doon sa ating compressor na parang hindi siya gano'ng kalakas ang pump, no? Pero pumasok naman doon sa reading na hinahanap din natin. Pero syempre, meron kaming mas mainam na standard na nakukuha lagi sa ginagawa. Pero palagay ko naman, pasok na to kahit tanghali. Laban na rin to. Pero syempre, si Busing na rin na makakapagsabi niyan pagka nagamit na niya ng araw. At syempre, mayroon doong pasahero sa loob, no? Pero palagay ko naman, at siya rin naman na makakapagpatunay na nag-improve yung ating ginawa, no? Kasi yung mga linya naman, nalinis natin ng tama. Ngayon, kung halimbawa hindi ba ako kontento si Bossing, meron tayong panibagong plano para sa kanya, no? So, obserbahan lang muna kasi syempre, gastos mga Bossing, eh. So, ang tinitingnan lang natin dito kasi, makagawa tayo ng maganda na hindi tayo gagastos ng ganun kalaki o ganun kagrabe, no? Kaya, nawa, syempre, ang lahat naman ng ginagawa natin, talagang pinagpapasa Diyos pa rin natin. No? Kasi importante yun na makahingi tayo ng advice sa lahat ng ginagawa natin. So, meron tayo nun mga bossing. Kaya, salamat sa kliyente natin dahil dumaya po sa atin. No? At syempre, shoutout sa kanyang channel. Anong channel, boss? Bro Motovlog page po. Yun, Bro Motovlog page. Yun, shoutout. At syempre, kaya natin yan, ipapalo natin si Bossing, no? Salamat. Maraming salamat. Salamat, Bossing. Salamat. Thank you. Salamat po. Thank you. So, ayun po, update na lang kita. Yes, sir. JR. Opo. So, maraming salamat po. Thank you, sir. Salamat sa RCE. Ay, salamat po. Career ko na. Yes, sir. Sige po. Thank you po. Thank you. So, yun guys. Tapos na tayo kay Boss JR ng RCS Care Car Aircon, no? Ito, ginagamit na natin siya ngayon, pauwi na tayo. So, ang tagal din nilang ginawa guys, mag-aalas 4 na. Natapos kami mga 3. Then, syempre, inobserve muna namin ng isang oras bago nila i-release yung itong sasakyan, no? So far, maganda yung reading niya sa gauge nila. Unlike kanina nung umaga. So makikita niyo naman yung difference sa kabuuan nitong vlog. Simula nung reading mula kaninang umaga na wala ring araw, tsaka yung reading ngayon na makulimlim,
umaambon konti. So hindi ko pa masasabi na ano na kung palagto sa init, pero ang masasabi ko ay nag-improve talaga yung lamig simula nung pinagawa ko sa kanila. Pero syempre hindi naman natin pinalitan yung ating compressor. So asahan natin na hindi ito magiging kasing lamig ng bago. Meron mga sinasuggest si Boss JR na mga pwede natin gawin para lumamig yung sasakyan natin at makasabay sa init ng panahon, lalo na nung summer, no? Pero paghandaan na lang natin yon. Sa ngayon stick muna tayo dito dahil maganda naman yung pinapakita nung compressor natin. So maganda ang reading niya sa low side tsaka sa high side. So nakakapanghinayang naman kung papalitan natin ng compressor, sayang buo naman. At maganda naman ang pinapakitang performance. So far satisfied naman ako kasi maayos silang magtrabaho doon, guys. Siguradong matututukan nila na mabuti yung sasakyan nyo. Napaka gagalang, napaka accommodating. So kung may mga inquiry kayo sa kanila, kunyari habang ginagawa, tatanong-tanong kayo, boss, para saan ba to? Para saan ba yan? Walang ano-ano'y sasagutin nila yung mga tinatanong sa kanila. Dumami yung customer nila kanina. Umabot pa ng 5, yung iba natapos agad kasi sa akin general cleaning So maraming babaklasin, so medyo nagtagal sila. So ayun, shoutout sa'yo, Boss JR ng RCS Care Car Aircon sa magandang serbisyo. So update ko na lang kayo, guys, kung anong balita sa aircon natin. So kung nagustuhan niyo tong vlog na to, please like and share and subscribe na kayo sa channel ko, no, para lagi kayong updated. Marami pa tayong planong gawin dito sa Mitsubishi Adventure natin, no. Luma to pero ginto to, guys. Napaka-legendary nitong Mitsubishi Adventure. Kahit itanong nyo pa sa mga lolo nyo. Hindi, kidding aside, pero talagang legendary ang sasakyan to. Kaya na itong servisan kahit yung mga magiging apo at magiging apo nyo pa sa tuhod. Sobrang tibay na makina, reliable. Yung lagi sinasabi ng mga Mitsubishi Adventure owner. Tsaka madali yung parts. Yan, kahit anong klaseng parts, madali.